Huwag maalarma, yan ang parawagan ngayon ng Department of Health sa publiko sa gitna ng pagkamatay ng isang batang lalaki sa Marikina dahil sa meningococcemia. At dahil halos pareho sa ibang pangkaraniwang sakit ang mga sintomas nito, nagbigay ng tips ang DOH para madaling malaman kung meningococcemia ang tumama sa isang tao. Saksi si Pia Arcangel. Inabutan ng GMA News na naka-face mask pa ang mga doktor at staff ng Amang Rodriguez Hospital matapos lumabas sa kanilang lab test na meningococcemia ang ikinamatay ng 4 na taong gulang na pasyente nilang lalaki. Alas 2 ng hapon kahapon ang dalhin ng bata sa ospital dahil sinabayan ng kumbulsyon ang inakala nilang lagnat lang nung una. Pero pagsapit ng alas 9 ng gabi, namatay na ang bata. Kung mas naagapan lang sana na nadala yung pasyente na hindi pa nagkukumbulsyon, hindi pa nagkakaroon ng mga kalat na mga pasa sa mga kamay at paa yung bata. It just so happened that when the patient came, late stage na. Isinailalim pa rin ng Department of Health sa culture test ang dugo ng bata para lang makasiguro. Pero itinuturing na raw nila itong kaso ng meningococcemia base sa mga naranasan ng biktima na tugma sa sintomas ng nakahahawang sakit na dulot daw ng Neisseria meningitidis bacteria na pumapasok sa dugo ng pasyente. Nasa lalamunan yun. Ngayon, it stays in our throat and nothing happens. So, nagiging carrier tayo until it finds another person na mahahawaan mo. So, every one of us may be a carrier, but there are a few of us na it doesn't stay lang dun sa lalamunan. It finds its way sa blood, and so therefore, it starts the illness. Bagamat hindi basta nakakahawa, pinainom na ng antibiotic ang mga nagtatrabaho sa ospital kung saan itinakbo ang pasyente. Gayon din ang makasama niya sa bahay. At kahit namamatay naman ng bakterya kapag binawian ng buhay ang pasyente, inirekomenda na rin ilibing agad ang biktima at huwag nang iburol alinsunod sa sanitation code. Nito lang January 17 namatay rin sa hinihinalang meningococcemia ang 4 na taong gulang na babaeng taga Makato, Aklan. Hindi na pinakupirma sa lab test ang sakit dahil salat daw sa panggastos ng pamilya. Inilibing siya nitong Biyernes. Ayon sa DOH, kahit naman noong nakaraang taon ay may mga naitalang kaso ng meningococcemia sa bansa. Pero mas kaunti raw ito kumpara sa mga naitalang kaso ng dengue. Kaya wala raw dahilan para magpanik ang publiko ayon sa DOH. Dahil pareho sa ibang sakit ang sintomas ng meningococcemia, maaari raw pisilin ang pantal ng pasyente. Kung hindi ito namutla o nagbago ng kulay, posibleng may meningococcemia raw ito at dapat patignan agad sa doktor. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi.